So mga sangkay, hindi pa po umuusad itong impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte at maging mga sangkay ang inirereklamo sa ICC laban po kay former President Duterte ay wala pa rin. No, hindi pa rin po ngayon na natin nasisilayan mga sangkay kung ano nga ba talaga ang mga posibilidad na mangyayari o kumbaga wala pa rin malinaw. Pero mga sangkay, eto na, nagsalita po ngayon ang mga Duterte tungkol po sa magiging kaganapan o anong kanilang gagawin mga sangkay. Makikipagbakbakan na ba ang mga Duterte? Ano ba ang kanilang gagawin? Ito pag-usapan po natin. Well, anyway, bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, tayo po ay 1.38 million subscribers na. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa ibaba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, of course, i-like nyo po or i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. God bless po sa inyong lahat. Mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Alright, eto na. Tuloy tayo. Ano bang pinaplano ngayon nila VP Sara Duterte? Ito kasi, ayon po sa report, mga sangkay ng News 5, VP Sara Duterte, sinabing handa ang legal team na o sa inihaing impeachment complaints laban sa kanya. Well, alamin po natin ang report na ito. Handa raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumayo bilang abogado ng anak niyang si Vice President Sara Duterte. Oy, so si PRRD yung magiging abogado mga sangkay kay VP Sara. Ano kaya? Hindi kaya maging ito mga sangkay magka-problema kung si PRRD kasi, well, magaling naman si Tatay Digong, no? Hindi magiging presidente yan kung talaga nga namang mahina siya. Pero mga sangkay, iba ang iba yung ganitong usapin. Baka mamaya mga sangkay, hindi na maging hindi na po maging abogado yung datingan ni PRRD, kundi makipagbardagulan na lamang po sa hearing ng impeachment complaint o sa pagdinig. Kasi ang magiging na ito mga sangkay, magiging takbo doon sa Senado. Sila po yung magiging pinaka-korte niyan doon sa Senado. So, kailangan formal ang lahat. Matino, maayos ang lahat mga sangkay. Hindi po yung tipong nakikipag-usap ka lang sa gilid-gilid at nakikipag-murahan. Hindi po ganoon mga sangkay. Pero, very interesting, no? Parang gusto ko rin makita mga sangkay na si PRRD ang gaganap na abogado kay VP Sara. Handa raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumayo bilang abogado ng anak niyang si Vice President Sara Duterte sa kinakaharap niyang impeachment complaint. Sinabi ito mismo ng bise na ipinagkibit balikat lang ang mga kinakaharap na kontrobersya. Nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. Alam nyo, hindi pa naman sigurado itong impeachment. May mga umuugong, may mga lumalabas na mga impormasyon na mukhang tutuluyan ang ating Vice Presidente. But until now, itong impeachment complaint since December po ngayon at holiday season, wala pa po. Wala pa po tayo nakukuhang impormasyon kung uusad ba yan. Papasabayan mga sangkay sa Congress. Pero may mga lumalabas na po kasi mga sangkay, may mga naglilik na ng mga information na mukhang tutuluyan daw po si VP Sara. Pero tandaan po natin, pagdating po kasi sa Senado, medyo tagilid po yung mga dito mga sangkay, mga nag-file ng impeachment complaint. Kasi nga po, marami po doon kakampi ni VP Sara at ang kailangan lamang po mga sangkay ay 8. No, 8 lamang. At kapag nakuha po ni VP Sara ang 8 mga senador, automatic mga sangkay, panalo na po dito si VP Sara at naibabasura po ang impeachment complaint kung uusad.
Mahabang pila ng mga namamasko sa pamilya Duterte ang dinatna ng News 5 kaninang madaling araw. Ang ilan nga sa kanila, sa kalsada na sinalubong ang Pasko. Grabe. Si Nanay Lolita, nakatulog na sa gilid ng kalsada habang nakapila. Alauna pa lang daw ng madaling araw, pumila na siya. Naanad mo ng linya din, naanad mig linya ba? Di sa kang digong, kang Duterte, pinaskuhan. Ikalawang beses na daw po niya ngayon, mga sangkay, na tumanggap ng regalo laban po sa mga Duterte. Hindi pala laban sa Duterte. Mula sa mga Duterte. Ni Mayor, ni President, ni Rodrigo Duterte, So first time mo karon dili. kadua ora. Si Miriam na galing pa ng Padada, Davao del Sur. Bit pa ang kanyang anak na 4 na buwang gulang. Alas 12:30, ma'am. Sa humama, ma'am. So first time Grabe. Yes, ma'am. Kasi magkakalam po natin, taunan po itong mga sangkay every year. Ginagawa daw po talaga itong pamimigay ng regalo mula sa mga Duterte. Experience lang kung sa'yo madawat ron. Gidala na ako, ma'am, kay nagpila, nagtsaga lang pila. Grabe. Halos 3 kilometro ang haba ng pila papunta sa ancestral house ng mga Duterte sa Davao City. Grabe. Kaya mahigpit ang seguridad sa lugar. Nabigyan kaya lahat yan, mga sangkay? Alas 4 ng madaling araw, nag-umpisa ang pamimigay ng pamaskong food packs na may lamang bigas at mga dilata, cash Okay. at gift certificate. Mismong sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte ang nanguna sa pamimigay ng pamaskong ayuda. Nakadawat og pinaskuhan gikan ka mayor. Si VP Sara nakipag-selfie pa. Namigay din siya ng mga papremyo sa mga palaro. Higit 25,000 individual ang nabigyan ng pamasko sa taunang tradisyong ito ng mga Duterte. 25,000. Dito na natanong ang bise sa mga kaliwat kanang isyong kinakaharap niya. Ito na. Kabilang na ang pagbaba ng kanyang trust at approval rating sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Ito din mga sangkay, no? Medyo nagugulat po tayo sa mga survey ngayon lumalabas o mga ratings. Bumababa ng bumababa. Hindi lamang po si VP Sara, kundi pati po si PBBM. So ano yon mga sangkay? Dahil ba yan sa awayan ng kabilang panig? Kaya po dumadaos-dos po yung trust ratings ni VP Sara at PBBM. Padayon gihapon ang amo ang opisina, ang Office of the Vice President, and of course Sabi po niya magpapatuloy pa rin po ang Office of the Vice President. po sa pagserbisyo sa ato ang mga kababayan ug paniguraduhon namo nga amo ang pang mas pakusgon ang amo ang mga proyekto para sa ato ang mga kaigsuonang Pilipino. Pagdating naman sa 3 impeachment complaint na inihain laban sa kanya ng Kamara, tiniyak ni VP Sara na nakahanda ang kanyang legal team. Nagpresenta nga rin daw ang ama niyang si dating Pangulong Digong na maging isa sa kanyang mga abogado. So magiging isa, kumbaga nag-present up lang naman itong si PRRD na gusto niya maging isa sa mga abogado, mga sangkay o sa legal team ni VP Sara kung matutuloy talaga yung impeachment laban sa kanya. At ano sa tingin niyo mga sangkay? Talaga kayang mailulusot ni VP Sara itong kanyang kinakaharap ngayon? He'll be one of the lawyers for all the cases mo yang ginaingon, and he's preparing his documents karon sa IBP so that he can sign as a lawyer of good standing. Muli rin siyang nanindigan na wala siyang nilabag na batas at walang ginagawang illegal sa paggasto sa confidential funds ng Department of Education at ng Office of the Vice President. Siyempre sa makita nato karon na murag wala na may rule of law, no? So pag naang kaso, amo lang gyapon atubangon. Nagbabalita mula sa Well, ano pa ang inyong opinion mga sangkay tungkol po dito sa sinabi ni VP Sara na handa na po ang kanyang legal team na harapin ang impeachment. Kung sakali mga sangkay na matutuloy po ito. No, pero ayun na nga po lumalabas yung iba mga sangkay na information na mukhang tutuluyan daw po si VP Sara. Pero alam nyo, sa mga gulong ito, ang nakikinabang po talaga si Raffy Tulfo eh. Makikita po natin ngayon yung pangalan ni Raffy Tulfo, angat-angat na eh. Magugulat na lang tayo mga sangkay
baka maging pangalawa na lamang po sa survey si VP Sara kaysa po kay Raffy Tulfo. Nakikita ninyo mga sangkay ngayon sa survey, talagang umaangat po yung pangalan ni Raffy Tulfo. Well, ano po ang inyong opinion tungkol po dito mga sangkay sa sinabi po ni VP Sara na handa po ang kanyang legal team, no, na depensahan ang impeachment na inihain kay VP Sara. So ayan, nagsalita na po. I think this is the first time mga sangkay na nagsalita po sila na, hey guys, ready na kami. Okay? Ready na daw po yung kanilang legal team. Siguro naaamoy nila na itong impeachment mukhang matutuloy. Pero ano po ang inyong opinion mga sangkay? Mag-comment lamang po sa ibaba. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa Facebook. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.